Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 26 to May 31. Tulad po ng kagawian, Capricorn ha, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorns yun. Kaya relax ka lang at talasan mo ang iyong intuition para makuha mo ang inyong mga akmang-akmang mensahe na bigay sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness sa ating reading every time po dito sa James Tarot PH. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayong May 26 hanggang May 31? Sa katapusan na tayong Mayo, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Magician. Wow, 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 wow. In the area of what you want, you have the Eight of Pentacles. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Dalawang five ka na dito. Kailangan talaga ng change. Five is all about changes. In the area of your challenge this week, you have the Queen of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Knight of Cups. In the area of your divine advice, you have the King of Cups. And your outcome this week, Capricorn, you have the Two of Pentacles. Lovely, lovely. At the bottom of your deck, meron ka namang the World card. Something is ending sa buhay mo this time, Capricorn. Like I've said kanina, you have 5-5 telling you something needs to change. So meron daw mga bagay na kailangan mo nang tapusin this time, Capricorn. Whether love life ba ito o past endeavor na parang feeling mo enough na, tapos na yan, hindi ko na kailangan yan. I'm also here na ngayon na-realize mo na kailangan mo nang tapusin ng isang bagay para makapagsimula ka na ulit ng panibago. Because the World card is all about you ending a cycle and entering a new cycle in your life. Papasok ka na sa bagong era ng buhay mo. Kaya ngayon, parang kinakailangan sa iyo yung lakasan loob, tapang, malinaw na pag-iisip para pagpasok mo sa bagong chapter ng buhay mo ay alam mo na agad kung ano yung dapat mong gawin para hindi ka makapagsayang ng oras at saka meron ka ng right strategy agad-agad. I'm also seeing here na gamitin mo daw yung mga natutunan mo in the past para may apply mo sa bagong buhay mo ngayon para hindi na ulit mangyari yung mga nangyari dati. I'm hearing be a wiser Capricorn and use everything na talagang natutunan mo sa nakaraan. Kasi nakita ko dito na para hindi ma-delay o para hindi ma-discarrel na naman ang bagong sisimulan mo, kailangan talaga natuto ka. Because kung hindi ka natuto before, paulit-ulit lang nababalik itong cycle na to sa the world. Okay? Make sure na talagang kinikip mo sa isip mo yung mga bagay na dapat mong matutunan. For others, I'm seeing here, there gonna be travel going out of the country. Ngayon parang may iniwan ka ng trabaho and then ready ka na sumabak sa ibang trabaho outside of your place. Parang sa nakasanayan mo, sa lugar kung nasaan ka comfortable. Ngayon, ready ka na to conquer another place, another territory at doon mo hahanapin ang iyong swerte, ang iyong prosperity, ang iyong abundance. Nakita ko dito na nangangailangan talaga ito ng active participation for you and from you. And congratulations because you have ended something talaga. Ngayon nakita ko na parang finally natauhan ka na parang kailangan nang tapusin yung dapat tapusin and now, ready ka na for something new. Congratulations, Capricorn! So simulan natin sa yung reading. Isa lang ang yung major arcana. You have the Magician at the center pa. Nakita ko dito talagang malakas. Pag major arcana, ito yung malaking impluwensya sa buhay mo this time, especially this week. Sa pag-usapan natin at the center, you have the Magician. The Magician is telling you, kaya mo. You have manifested this. Pinagdasal mo ito na matapos na yung dapat matapos, makapagsimula ka na ng bagong buhay. At eto na siya. Binibigyan ka na ni God ng power of manifestation. Ibig sabihin, kung ano yung pinaplano mo, kaya mo siyang gawin. Kaya mo siyang buuin. Kaya mo siyang dalhin sa reality ng buhay mo this time around. Like I've said, with the Ouroboros or yung ahas sa gitna ng kanyang belt, yun yung parang ahas na kinakagat niya yung sarili niyang, nakita niyo ba? Kinakagat niya yung sarili niyang buntot. Ibig sabihin, cycle. Kailangan daw magbago yung cycle na yun. At nasa sa'yo yung energy and power to change the cycle of your life. I'm hearing na dati kasi wala kang panggastos, laging ubos ang pera, laging
paycheck to paycheck, parang palipat-lipat ka ng trabaho, walang permanente. Ngayon, kailangan na daw magbago yun. Kailangan na hindi maulit yung mga nangyari in the past. And you have the enough tools. Here, tinan mo na sa lamesa niyo yung wand, yung sword, yung cup, yung pentacle. Ibig sabihin, nasa iyo lahat ng dapat mong kakailanganin para magawa mo yung mga minamanifest mo. And you are ready, Capricorn. Ready ka na i-conquer ito. Kaya, go, sugod laban. Enter the new chapter of your life with so much energy, with so much trust and self-esteem na magagawa mo yung mga dapat mong magawa, okay? The Magician at the center is being clarified by the King of Swords. Yes, King of Swords is a card of a smart energy na parang kaya niyang gawin dahil matalino siya, dahil mabusisi siya, alam niya kung paano niya mag-strategize. Kaya ikaw, ang ganda ng partnership, oh. You have the ability to create things into your reality, and you have the power of the mind para mabusisi at mag-strategize at gumawa ng tactic kung paano mo ma-accomplish yung gusto mong ma-accomplish. King of Swords also a card of paninindigan, Capricorn. Yung ginagawa mo, yung pinapangarap mong gawin. Halimbawa, gusto ko po maging chef, Lord. Gusto ko po maging chef. And then, ngayon, makapag-aral ka na ng may bagong era ka na, makakahanap ka ng trabaho sa barko as a chef. So ito, sinasabi ng Spirit Guides mo, panindigan mo. Kung ano yung pangarap mo, kung ano yung gusto mong matupad sa lupa, panindigan mo, Capricorn. Lahat ng resources, lahat ng kaya mong effort na gawin, i-exert mo yan at panindigan mo yung dream mo na bagong simula. I'm also seeing here na putulin mo yung mga dapat putulin. Halimbawa, maling paniniwala, mga maling strategy, mga maling tao sa buhay mo na puro toxic lang ang dala. Bitawan mo na daw yung mga mali mo ring habits. Baka may like ka nagiinom, like kayo lumalabas, ML ka ng ML, online games ang online games. Hindi nakakabuti sa'yo yan. Especially sa pagtupad ng mga pangarap mo. Nagkakaroon ka ng redirection, nagkakaroon ka ng distraction. Kaya in order for you to attain a brand new start na makuha mo agad yung accomplishment, success, and triumph, kailangan talaga ay linisin ang dapat linisin. Focus. Focus on your manifestations. Focus on your actions. Okay, Capricorn? In the area of what you want, you have the 8 of Pentacles. You want talaga a solid na trabaho. Ano, Capricorn? Especially now, may iniwanan ka. Meron kang tinapos na cycle, ngayon papasok ka sa new era of your life. Ngayon parang kailangan mo talagang busisiin ang iyong skills, ang iyong credentials, ang iyong mga experiences. Parang kailangan mo i-cultivate yan para makatulong sa'yo sa endeavor mo this time around. Kasi I'm hearing na you want to land on a new job. Or baka ngayon, nag-uusap tayo ngayon, baka may trabaho ka na, tanggap ka na ganyan. So, ngayon talaga, nakikita ko yung sigasig in your part na gusto mong galingan, gusto mong husayan, gusto mong kunin yung dapat kunin, gusto mong ilaban yung dapat ilaban. So I'm hearing, ngayon parang nakita ko na ayaw mo na kasing maulit yung dati. I don't know, baka may toxic boss, may toxic na workmates, o kaya inisahan ka, o pinagtulungan ka, o nilaglag ka, ganyan sa dating trabaho. Kaya ngayon, ready ka na magsimula. And you told yourself, hindi ko nadadanasin yun, hindi ko nahahayaan na danasin ko yun. Kaya ngayon, very busy ka. I'm seeing you very busy focusing on your job. Kaya dapat panindigan mo ha, Capricorn, huwag kang huminto, huwag kang sumuko, dapat huwag kang urong-sulong. Fight for this, okay? The 8 of Pentacles being clarified by the Hanged Man. Yes, ngayon, nakikita ko dito na surrender also the control. Surrender the control of, ay, dapat ganyan. Kasi baka mamaya hindi ka na nag-enjoy. Kapag hindi ka na nag-enjoy, baka lalo kang ma-distract. Kasi pag halimbawa, naba-burnout ka na, o kaya gulong-gulo ka na, kasi nga kinokontrol mo yung dapat mangyari, kinokontrol mo yung outcome, tapos pinapuwersan mo pang maganap yung mga nasa isip mong plano, lalo ka tuloy mawawala ng gana. At pag nawalan ka ng gana, baka ma-distract ka, uminom ka, magbarkada ka, o kaya maging kampante ka, o kaya maging, alam mo yun, yung parang pinagpapasabukas mo yung dapat mong gawin ngayon. So, in order for you to not happen that, para hindi mangyari yung mga yun, kailangan isurrender mo yung control. Okay? Huwag masyadong bugbog. Dapat tama lang, yung kaya lang, okay? And also seeing here na kung meron kang hindi naiintindihan, halimbawa sa trabaho, may gusto kang gawin, lalo ngayon may sisimulan kang bago, may gusto kang ma-accomplish, kailangan daw, yung problema o yung endeavor, wag mo lang siya haharapin ng ganyan lang. Kailangan, katulad ni Hanged Man, bumaliktad ka rin, tignan mo sa ibang perspektibo na baka ito pala ang dapat atake ko dito, ito pala ang dapat kong gawin more than the initial plan mo. Ibig sabihin,
kapag inatake mo tong problema na ito at hindi gumana at hindi nasolusyonan, always find plan A, plan B, plan C, plan D. Katulad ni Hanged Man na parang may iba pa palang paraan, hindi lang ito at ito. Baka kaya nagde-delay o baka kaya hindi nasosolusyonan because you're only thinking of one solution. This time around, have some other plans, other options para kapag hindi umabra, may pamalit ka kaagad at masolusyonan mo agad. So, the Hanged Man is telling you, luwambitin ka at tumabingi ka para makita mo sa ibang perspektibo ang problema at mahanapan mo agad ng ibang solusyon. Okay? In the area of what you need, you have the Queen of Wands here. Nakita ko dito sa bagong simula, especially kasi busy ka ngayon sa pag-action, di ba? Meron kang minamanifest ng mga bagay na gusto mong gawin, especially entering a new era of your life. Ito nangangailangan sa iyo ng tiwala sa sarili, Capricorn. Tapangan mo ang sarili mo, pagkatiwalaan mo yung sarili mo, magkaroon ka ng self-confidence because now you're entering into a transition at ito'y nangangailangan ng adjustment in your part. Sa adjustment na yan, darating dyan yung pagkakataon na pagdududahan mo ang sarili mo, pagdududahan mo yung plano mo, yung action mo, yung ginagawa mo, kahit minsan yung plano mo parang double take mo, tama kaya to. Si Queen of Wands dito sinasabi sa spirit guides mo, ang need mo daw, tiwala sa sarili. Confidence, love yourself. Kung ano yung plano, panindigan. I'm also seeing here na huwag ka makikinig kasi sinasabi ng ibang tao. It's just you. Self-love, self-care, self-esteem. Pataasin mo yan para yung minamanifest mo ay mas dumating. Kasi pag may duda ka sa puso mo, may duda ka sa kakayanan mo, may duda ka sa resulta, paano aabante yan, di ba, Capricorn? So make sure na kung sino man dapat ang magtiwala sa sarili mo, ikaw muna bago ang ibang tao. Kaya kung meron kang confidence and trust to yourself, gagana ang lahat. Okay? Queen of Wands being clarified by the Four of Pentacles. Yes, dito din parang sabi ni Four of Pentacles, wag mong panghawakan yung mga bagay na dapat nang bitawan, Capricorn, especially in the area of moving forward. Kaya siguro hindi umaabante o hindi ka nag-level up because meron ka pa rin pinanghawak ka na dapat mo nang bitawan. Halimbawa, pinanghawakan mo pa rin yung sinabi ng boss mo before na sinabi niya, di ka naman marunong, mahina ka. Pinanghawakan mo pa rin sa isip mo yun, kaya ngayon di ka lalo makaabante. Alisin mo sa isip mo yun yung mga dating mistakes o dating mga pain and sorrow na pinanghawakan mo pa rin ngayon para makaabante, pagaanin mo ang life mo, pagaanin mo ang isip at puso mo na kung ano man yung mga nangyari before, hindi na mangyayari ngayon. Have the confidence na bitawan ang dapat bitawan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Cups. Five of Cups ngayon, kaya handa ka nang lumaban at aksyonan yung mga minamanifest mo and you're now entering a new era of your life because nakapag-move on ka na. Nasabi mo na sa sarili mo na okay, baka dapat tatahakin ko na yung bagong landas, kalimutan ko rin dapat kalimutan in the past. Bumitaw ka na dun sa dati. Parang dating job, dating relasyon, dating endeavor, and you're gonna realize na wala na ako mapipiga pa doon. Tapos na yun. And ngayon, tinapangan mo na yung sarili mo na, okay, I finally realize that it's over. And now, harapin ko na yung 2 cups na ito sa likodan mo na mas malaki ang potential, mas malaki ang possibility of you gaining more than what you experienced in the past. So ngayon, magkaroon ka ng sigasig sa puso mo, Capricorn, that everything new is something na pwede mong makuha. Alam mo yung, like I've said before, yung parang bilao na ang dami-daming prutas at gulay doon. Tapos si God tinapon ngayong kalahati. And then ikaw, hinayang ka sa natapon na parang sayang, dapat inalagaan ko, dapat nilagyan ko ng cover, ganyan. Pero na-realize mo na yung mga natapon, hindi mo pala kailangan yun. Ang kailangan mo yung mga natira. Tapos may enough space pa para lagyan ni God ng mga bagong gulay, bagong prutas. At yung mga bagong prutas na yun yung para sa'yo. Yun yung bigay niya sa'yo na mas mapakinabangan mo. So, ganun yung energy of Five of Cups here. Nakalimutan ang mga nangyari at ngayon mag-move forward ka na. Okay? The Five of Cups being clarified by the Five of Swords. Yes, kalimutan na yung mga gusot, gulo, mga naganap before, and you just tell yourself, okay, I survived that. Natutunan ko na yung dapat ko matutunan doon. Worth it lahat yun. Kahit anong mga naganap doon, tanggap ko na. Worthy lahat ng pinagdaanan ko. And I'm using those lessons moving forward. At hindi ko na dapat isipin pa kung saan ako nagkamali, saan ako, dapat ganito ginawa ko, dapat ganito nang nangyari, dapat ganito sinabi ko, dapat hindi ako ngayon tuloy ganito, ganyan. So ngayon, learn from the mistakes and move forward. Enough na of blaming yourself, enough na of blaming others. Seal mo na yon. Lagyan mo ng selyo yon at tapos na yon. Okay?
In the area of your near future, ito naman ang mahalaga, Capricorn. You have the Five of Pentacles. Five of Pentacles telling you, in the near future, there will be still for you a time of adjustment. Kasi pumasok ka sa bagong era ng life mo. Hindi naman to agad-agad, di ba? Na settled ka na okay na lahat. Meron pa rin part dyan na kailangan mo pa rin ituloy yung pag-a-adjust sa bagong buhay, bagong environment, bagong job, bagong pag-ibig, anything na new na papasukin mo sa bagong era ng life mo. And huwag ka daw mag-focus sa weaknesses mo, Capricorn. Hindi ito yung panahon para pagtuunan ng pansin ang mga wala ka o yung mga bagay na mahina ka. Kailangan pa nga mas palakasin mo yung mga bagay na kalakasan mo, because there will be a time na kailangan mo talagang daanan yung struggle, because that is a time na makikilala mo ang sarili mong kakayanan, makikilala mo yung mga taong nandyan para supportahan ka in your highs and in your lows, at yung mga taong peke na iiwanan ka kapag time na kailangan mo sila. I'm also seeing here na you're gonna be closer to God. That's what I'm hearing. Na mas makapalapit ka sa spiritual aspect kasi yun na lang yung makakapitan mo. That's what I'm hearing. And also, nakita ko dito na don't play victim, Capricorn. Don't play victim. Prangkahan tayo ha. Don't play victim, especially on times na feeling mo nasa baba ka. Lahi kang babangon, lahi kang lalaban. There is always a solution. Kung feeling mo walang tumutulong sa'yo, ikaw ang maghanap ng taong tutulong sa'yo. Magtanong-tanong ka. Ask for help. Hindi pwedeng laging independent. Kasi kilala kita, Capricorn, very independent ka, very patient ka, disiplinado ka. Minsan kung kaya mong gawin mag-isa, gagawin mo mag-isa eh. Pero dito, sinasabi ng spirit guides mo, kapag nangailangan ka ng tulong, humingi ka na ng tulong. Hindi ka bawasan yun, hindi ka hinaan kapag humingi ka ng tulong. Baka yun pa nga ang bigay sa iyo ni God na solusyon at saka na blessing yung ibang tao. So make sure na kapag kailangan, humingi ng assistance, humingi ng help. And for some, talaga dito, magkaroon ka lagi ng spin. Kung halimbawa nahihirapan ka, ibahin mo yung sitwasyon. Hanapin mo yung kalakasan mo sa part na yan at yun ang gamitin mo in your advantage para mahanap mo agad ang right solution sa mga pinaproblema mo, okay? I'm also seeing here, help is on the way. Help is on the way, matutulungan ka kaagad. The Five of Pentacles being clarified by the Two of Wands, yes. Vision of the future. Kung ano yung kinakaharap mo ngayon, kaya mo yung lagpasan. Kailangan talaga malinaw lang sa isip mo kung ano yung next step. The next right step. Sa kanta yun sa Frozen 2 The Next Right Step. Kanta yun ni Anna na parang hirap. Naparoon nyo ba yung Frozen 2 ng Disney? Yung parang nasa loob ng kuweba si Anna tapos biglang namatay si Olaf panandalian kasi nga nag-frozen si Elsa somewhere. And then sobrang lungkot ni Anna, parang sukong-suko na siya. And then bigla siyang nagkaroon siya ng lakas ng loob. And sabi niya sa sarili niya, kinanta niya yung kantang I'm just gonna do the next right step. Ganun ka rin. Pag nahihirapan, just do the next right step based on your vision, based sa plano na isip mo at that moment. Para makuha mo yung vision and right plan, lagi mong isipin kung saan ka magaling. Ano yung kaya kong gawin ngayon na kaya kong talagang i-accomplish because ito yung strength ko, ito yung advantage ko, and you will do that, okay? Yun ang kailangan pang hawakan in the near future. Malinaw na plano para dire-diretso ka at hindi ka lalong malugmok o hindi ka huminto, okay? In the area, kaya sabi ko kanina, 'di ba? Kung ano yung natutunan mo in the past, i-apply mo lagi yan sa buhay mo para hindi maulit yung problema, para hindi maulit yung cycle of the same problem going on. Kung dati in the past lagi kang nauubusan ng pera, lagi kang parang lahat walang ipon, ganyan. So kailangan mo talaga magkaroon ka ng concrete plan in the near future para hindi na ulit laging mangyari yun, okay? In the area of your challenge this week, Capricorn, May 26 to May 31, Queen of Pentacles challenge sa'yo ay yung focus on achieving things for your resources. Kasi parang ngayon nawawalan ka ng diskarte sa mga resources mo. Yung parang saan ka makakahanap ng solusyon sa mga bagay-bagay. And si Queen of Pentacles, siya yung uri ng tao na makakahanap siya ng resources o ng paghahanapan niya ng solusyon sa problema niya. And ikaw din meron ka. Siguro clouded lang sa isip mo at this time, pero sabi ng spirit guides mo, kaya mo. Kaya mo yan, Capricorn, makakahanap ka pa ng solusyon. Siguro sa ngayon ay pinanghihinaan ka lang kasi nga ang daming problema, ang daming mga dapat gawin, nasa adjustment period ka pa. Pero I'm seeing here na mag-focus ka lang sa isang bagay. Very, very profound. Halimbawa, ang ginagawa mo ngayon ay karinderya. Huwag ka muna mag-focus sa ibang bagay. Focus ka muna dito at i-cultivate mo yan. Paghirapan mo na lumaki. Makakatulong yan para sa iba mo pang kinakaharap.
Halimbawa kasi gusto mo makapagtayo ng bahay o gusto mong bumili ng bahay, edi mag-focus ka muna sa isang endeavor para mapalago mo yung mabili mo pa ibang bagay, okay? I'm seeing here, focus on one thing and make that your top priority. The Queen of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes, ngayon huwag daw padalos-dalos sa ginagawa. Pag nag-focus ka sa isang bagay at gusto mo makultivate ito, dapat pinag-iisipang mabuti, huwag basta sugod na sugod kasi baka masayang, Capricorn, okay? Halimbawa, gusto mong paano ba? Gusto mong magtayo halimbawa ng tindahan. Yan, tayo yung tindahan. Kasi feeling mo doon ka makakuha ng right resources, di ba? Pambili ng ganito, pambili ng ganyan, pandagdag sa ginagastos. Ikaw naman, nagtayo ka, basta. May pera ka kasi, may pera kang ipon. Tinayo mo na lang. Hindi ka muna nag-isip na, saan ko po pwesto? Baka mamaya, yung pwesto ko pala, tatlong tindahan din ang katabi. So, paano ka kikita doon? O kaya, bumili ka kaagad ng mga isasabit mong parinda. Hindi mo muna kinarikula kung tama ba sa budget mo o kung babalik ba agad for the next week, for the next month, ganyan. So, sinasabi ng spirit guides mo, huwag padalos-dalos sa desisyon para sa mga bagay na gusto mong simulan for your resources. Make sure na diskarte muna bago mo gawin, okay? In the area of your fortune, ito naman ang maganda. There will be offers coming to you, Capricorn, this week. Offer of pwedeng assistance, offer of money, baka may magbabayad na sa'yo this time, o may mag-offer sa'yo ng trabaho na matagal mo nang minimithi. This is a brand new start sa buhay mo. This offer will change your life for the better because this will land you on a job, nakikita ko, on a job na stable or in an endeavor, pwedeng negosyo na talagang kikita. Kaya kailangan talaga pinagbubusisian muna at pinag-iisipan. Especially this offer might be very overwhelming sa'yo. Parang, okay, ito yung trabaho, ang gagawin ko, tatanggapin ko ba to, hindi ako ba, kaya ko na ba? So, this is like telling you, accept the offer and work on it. Huwag mo daw sayangin, huwag mo daw i-take for granted, and also, kasi baka mapunta sa iba, that's what I'm hearing. Kaya, kung may darating man ng offer, tiyagain mo daw muna and then see kung kakayanin mo at kung para sa'yo. Because this is like you telling yourself na, ko yun dati, trabaho na ako before, baka maulit, kayanin ko ba to? Ngayon, i-apply mo yung mga natutunan mo before sa bagong offer para alam mo na kung ano yung red flag, green flag, ano yung dapat mapagtuunan ng pansin. Okay? The Knight of Cups being clarified by the Three of Pentacles. Yes, this offer will give you an opportunity to work with other people. Pwedeng sa isang malaking kumpanya, malaking factory, o kailangan makisama kasi yung pupuntahan mong ito ay ilangan ng dormitoryo, baka doon ka pansamantalang titira. Kaya kailangan mo makisama with a lot of people. And I'm seeing here that this offer will give you the opportunity na makipagtrabaho sa mga taong parang like-minded kayo, parang pareho kayo ng industriya, pareho kayo ng natapos, pareho kayo ng experiences, and you will get along with them. Parang yung i-contribute mo, makakatulong sa grupo na ito. And this is a place where you will be acknowledged, pakikinggan ka, papahalagahan ka, kung ano sinasabi mo, opinion mo ay iti-take nila seriously at i-apply nila sa grupo, and you feel valued kaysa dun sa iniwanan mo before. Kaya ngayon talagang bagong simula ito, and you're gonna accomplish something beautiful here. Congratulations, Capricorn. In the area of your divine advice, you have the King of Cups. King of Cups here telling you, relax ka lang. Alam ko, pumapasok ka sa era ng buhay mo na transition, bagong simula, bagong buhay, bagong endeavor. And then dito sa King of Cups, sinasabi dito na mag-isip ka muna ha, bago ka magsalita, bago ka mag-react, bago ka umaksyon. Isipin mo munang mabuti. Huwag kang papadala sa emosyon mo because si King of Cups siya yung uri ng tao na emotionally matured. Kahit anong maganap, kahit anong drama sa paligid, kahit anong triggering, kahit anong chismis, kahit anong conflict siya, tahimik lang siya muna, pag-iisipan niya muna, hindi siya yung papaapekto sa emosyon niya porque nagalit siya o pagod siya, nagsalita siya agad ng isang bagay o nag-decide siya porque sobrang saya niya, nangako siya porque sobrang saya niya, oo sige gagawin ko yan on Monday, thank you, nangako ka agad, hindi mo naman masyadong pinag-isipan. Si King of Cups, ganun sinasabi sa'yo, na bago ka umaksyon, bago ka magsalita, bago ka mag-react, ay pag-isipan muna at huwag dapat emosyon ang pairalin mo, okay? King of Cups being clarified by the Moon card. Yes, especially sa mga bagay na hindi mo pa totally naiintindihan o mga bagay na hindi pa siya malinaw. Make sure na this time around ay huwag ka munang umaksyon o huwag ka munang magbigay ng opinion o mangako o magbigay ng update sa isang bagay na hindi pa sigurado o hindi ka pa ganun ka-sure.
Kaya wag ka daw muna mag-a-assume, Capricorn. Halimbawa, tungkol to sa pag-ibig, wag ka muna magbibigay ng puso mo o magsasabi na yes o magko-confirm for someone na hindi pa naman sure kung talagang totoo ang pag-ibig niya sa'yo. Kung sa trabaho man ito, wag ka daw muna mangangako o magbibigay ng solusyon sa isang bagay na hindi mo muna inaaral. Kasi nga, malabo pa o hindi pa ganoon kalinaw. Kaya pag-aralan mo muna, isip ang pairalin, wag emosyon. Okay, Capricorn? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano pa yung mga additional nilang mensahe sa'yo na dapat mong malaman sa oras na ito? Okay? Ano pa yung mga bagay na nakaligtaan nating pag-usapan, pero sa Spirit Guide sabi niya, mayroon pa akong gustong sabihin sa aking mga Capricorn. Okay? First, you have Unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. So, tamang-tama talaga sabi ko sa inyo, 5-5. This is a reading all about changes sa'yo, sa endeavor mo, sa iyong pinagkakabalahan. May kailangan talaga magbago. At kinonfirm ito ng card. Pagkatiwala mo daw yung iyong kutob yung intuition mo na kailangan talaga may magbago sa paligid mo for the future. Okay? Another message, you have older man, dealings or relationship with an older man. Pwedeng lolo mo to, tatay mo to, o boss mo, o someone in your group na matanda na. Baka kailangan mong ayusin ang isang issue sa kanya o kailangan mong pagtuunan ng pansin siya. Baka meron kang dapat gawin in behalf of that man. Okay? Another message, you have carrot, opportunity or windfall. Yes, may opportunity ka daw darating sa buhay mo this time around. Congratulations. Another message, you have Peacock, beware of great pride. O beware daw sa mga ego, pataasan ng pride. Hindi ko alam kung sa'yo to o baka sa tao sa paligid mo. Kailangan daw humble and humility and always think first bago ang emosyon. Okay? Another message, you have bowl, plenty of material things. Oh, baka makakabili ka ngayon ng bagong kotse, property, o kahit cellphone, something na talagang mapapakinabangan mo na material. Congratulations! Libre ka naman, Capricorn. Libre ka naman dyan. Another message from your spirit guides. Ano pa mga gusto na ipaabot sa'yo? You have teardrops, great personal sorrow. Siguro dahil maiiwanan ka na nga with the 5 of Cups, talagang dinadamdam mo pa yung pain na yun sa iniwanan mo. And now, you're entering talaga of strategy and adjustment sa mga bagong buhay. Baka nahihirapan ka pa mag-adjust sa bagong era ng life mo. Okay lang yan, kaya mo yan, malagpasan mo din yan. Another message, you have pineapple, reconciliation. Meron daw pagbabati from you with someone else. Meron ka ba nakaaway in the past? Ngayon daw ang pagkakataon para magbati na kayo. Okay? Another message, you have harp, great happiness. O pagkatapos talaga ng sorrow at pagbabati, meron daw kaligayahan sa buhay mo. Parang merong mabubunot na tinik sa iyong dibdib this time around, Capricorn. Another message, you have target, a goal-oriented person. So ngayon talagang nakatumbok ka sa tinatarget mong goal this time around. Kaya huwag kang papadistract ha. Focus on your goal. Another message, you have September. O importante po ba sa inyo ang September, Capricorn? May special event ba magaganap dyan o significant sa iyo o sa pamilya mo on the month of September? So congratulations. Baka yung target na yan ang magkakaroon sa September or reconciliation. We don't know. O baka great happiness will come to you on the month of September. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Capricorn. You have doubt, pagdududa. I release the need to know all the answers. So like I said kanina, wag mong puwersahin, diba? Wag mong kontrolin ang resulta. Minsan, may mga bagay na hindi mo alam, especially here with the Moon card na okay lang kahit di mo alam. Okay lang kahit na hindi pa sure. Basta ngayon, tatanggalin ko yung duda sa sarili ko na magagawa ko yung para sa akin at saka ma-accomplish ko yung mga bagay at the right time. Now is the right time for you to trust yourself and trust your experiences na dadalhin ka nun sa right path. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, you have the Two of Pentacles. Two of Pentacles telling you ngayon, kakaroon na ng balance sa buhay mo. Once sa pagdaanan mo ito lahat ha, huwag mong kaligtaan, Capricorn, na daanan ito. Huwag mong shortcut. Kapag na-accomplish mo lahat ng element na ito, darating ka talaga sa balanse ng buhay mo. Ngayon, tapos na ang pag-a-adjust. Mararating mo yung part na yun na tapos na yung pag-a-adjust mo sa bagong buhay mo. And then makakapag-settle down ka na parang okay na ang bahay, okay na ang relationship mo with your friends, okay na yung sweldo, na kapag adjust ka na sa trabaho, hindi ka na hirap matulog sa gabi, hindi ka na nag-struggle pagpasok sa trabaho. Ngayon parang gamay mo na lahat. Parang smooth sailing na lahat, na kapag sayaw ka na and na-enjoy mo na siya. So congratulations, because that era is something na
talagang ma-enjoy mo. Two of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Yes, masayang-masaya ka na. Punong-puno na yung puso mo ng kasayahan. Relax ka na. I'm also seeing here na kapag trabaho ka on the side and then on the side, na-enjoy mo na yung buhay mo, nakapag-ipon ka na, and then meron ka ng allotment for halimbawa, recharging, manonood ka ng TV, pupunta ka sa park na hindi mo iniisip para itrabaho bukas. Ngayon parang meron ka ng clear boundaries. Work is work and life is life. Ganyan. So, you're gonna enjoy your life and very, very happy with the Queen of Cups here. Nakita ko na naunawaan mo na yung mga bagay na dapat mong pahalagahan and yung iba hindi. And you're gonna be clear sa isip mo kung ano yung mga para sa'yo at yung gagawin mo moving forward, especially entering June Capricorn. Wow! That is your May 26 or 31 reading, Capricorn. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching. There has been James for James Tarot PH. God bless everybody.